MOBS, Mindanao Online Broadcasting Services. MOBS Radio TV, nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao, pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. MOBS Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. Sa Healthy Bites. Okay, eto na ngayon ang mga tips na ibibigay ko para sa atin at mga paraan para sa mga relaxation at sa tulog. Ano po rin ang mga benefits na maibibigay nito? Eto ngayon ang mga tips para sa iba't ibang edad at lifestyle. Kaya, let's drive in. Okay. Ito ang mga tips para sa mga sapat na tulog para sa mga bata. Mga ka-Healthy Bites, paano nga ba matutulungan ang mga bata na magkakaroon ng sapat na tulog? Una, kailangan tayo mag-set ng bedtime routine. Ang mga set ng bedtime routine para sa mga bata, katulad ng mga pagbasa ng libro, o pagkanta ng mga lullaby. Pangalawa, gawin ang sleep conductive environment. Ito ay sa kwarto ng mga bata, tulad ng pag-darken ng room at pag-quiet ng paligid. So ano rin ang mga benefits na mabibigay natin sa mga bata? Or ano yung mga benefits na idudulot ng mga bata? Ito ay mas maganda ang quality ng tulog ng mga bata at mas mag-energize sila sa umaga. Ano naman ang mga tips para sa sapat na tulog para sa mga toddlers? Paano nga ba matutulungan ang mga toddlers na magkaroon ng sapat na tulog? Una, mag-set ng consistent na oras ng tulog. So mga ka-Healthy Bites, ano nga bakit kailangan natin mag-set or ng consistent na oras ng tulog para sa mga toddlers tulad ng 7 to 8 hours ng tulog sa gabi? Gawin ang bedtime routine. Gawin mo ang bedtime routine para sa mga toddlers at magkanta ng mga lullabies. Maganda ang quality, lalo na sa tulog ng mga toddlers, at mag-energize din sila sa umaga. Mga tips para sa mga teenager naman. So dito tayo sa mga teenagers kasi mostly sa mga teenagers natin sa ngayon, no? Talagang matutulog sila 12 in midnight na, 12 in the midnight, 1 o'clock, di ba? Sa Facebook, TikTok, mag-games. So, kailangan natin mamonitor yung mga anak natin, no? Na mabibigyan din sila ng advice
Kasi mahirap na hindi maging sapat yung tulog nila. So, paano nga ba matutulungan ang mga ganitong mga teenagers na magkakaroon din ng sapat na tulog? So, eto, kailangan din natin mag-set ng realistic na oras na tulog. Mag-set ka ng oras na para sa teenager tulad ng 8, 8 o hanggang 10 oras ng tulog sa gabi. Iwasan ang screen time bago matulog. So, ito na, yung magbabad sa cellphone, sa computer. Ito, yung mga games. So, iwasan din yung tulad ng phone o TV. So, kapag maayos ang tulog, maganda ang tulog sa mga anak natin o sa mga teenagers, 8 hanggang 10. So, magkakaroon yung mga benefits na makukuha nila is mas maganda yung quality at magkakaroon din sila ng focus sa kanilang pag-aaral. So, di ba? So, kailangan lang talaga na kausapin yung anak natin na ganito, na dapat magkakaroon sila ng sapat na tulog para naman magkakaroon sila ng focus lalo na sa pag-aaral nila. At ano naman ang ibang tips sa mga yung lalo na yung may sakit o kapansanan. So, ito yung stage na medyo mahihirapan yung tao na lalo na may karamdaman. Lalo na may kapansanan kasi hindi sila talaga makatulog ng maayos. So, paano natin sila matutulungan? At ano yung mga dapat na gawin nila at magkakaroon din sila ng sapat na tulog? So, una, pumunta ka sa iyong doktor, magkonsulta ka. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, kung bakit hindi ka makatulog ng maayos. Sabihin mo rin kung ano yung gamot na inintake mo, kung hiyang ka ba o hindi, at saka baka epekto yon sa mga gamot na ini-intake mo, kaya hindi ka makatulog ng maayos. So, magiging open at maging vocal tayo sa ating doktor. Tulad ng insomnia. Ito. So, kadalasan, isa na ako dun kasi may karoon din ako ng insomnia, mahirap gamutin yon. So, gumagawa din ako ng paraan na yung tulog ko talaga na makukuha ko yung 8 hanggang 10 oras. So, gawin din ang sleep conducive na environment. So, katulad ng yung kwarto, kailangan maayos yung room mo, pagpasok mo sa kwarto mo. Kasi pag maganda yung ayos ng kwarto mo, yung mood ng kwarto mo, tsaka tahimik yung paligid, of course, masarap yung tulog mo, no? So, masarap yung tulog, mahimbing yung tulog mo. Tsaka syempre, at bago din tayo matulog, kailangan din, lalo na kung galing tayo sa lakad, syempre magpunas, and then magpalit ng damit. So, yun ang kailangan natin. So, kapag maganda ang tulog natin, eto, magkakaroon tayo ng maganda ring quality. At higit sa lahat, yung may mga sakit o kamansanan, magka-energize din sila. Lalo na sa umaga. So, ano naman ang mga paraan para mag-relax? Paano nga ba mag-relax or mag-meditate? So, ito. Mag-meditate ka pag mag-relax. Example, kung mag-meditate ang isang tao, ito ay 10 minutes sa umaga or sa gabi or you have a free time. So, pwede ka rin pumunta doon, mag-google ka doon sa meditation apps. So, mag-relax ka at mag-focus. So, pwede ka rin mag-yoga. So, yung mag-yoga ka para mag-relax. Example, mag-yoga ka ng 20 minutes sa gabi o gumamit ng yoga video. So, mas relax ka, mas flexible ka. So, ito na naman yung mga benefits na sapat ng tulog at relaxation. Ang mga sapat na tulog at relaxation ay pwedeng mag-boost ng energy at mood, mag-improve ang concentration at focus, mag-reduce ng stress at anxiety, mag-improve ang overall well-being mo. So, kapag sapat ang tulog mo, syempre mas maganda ang pakiramdam mo at syempre magiging
maganda din aura mo. So, feeling yung maganda ka, di ba? So, yun talaga, di ba? Pag kulang kasi ka sa tulog, parang haggard ka tingnan, parang parang may kulang talaga, di ba? So, pag maganda talaga yung tulog mo, gaganda yung pagising mo, maganda yung umaga mo. Okay? Tsaka, syempre, maganda yung aura ng mukha natin. So, ito naman yung, ano ba ang magiging kwento kapag naging success sa tulog mo at saka yung sa relaxation mo. So, alamin natin kung ano ba ang mga yung nakaranas ng mga success na tulog. So, maraming mga tao ang nakapag-improve ng tulog at relaxation sa pamamagitan ng paggawa ng mga simple na pagbabago sa kanila, katulad ng yung daily routine. Ano ba yung mga daily routine na ginagawa natin? Katulad ng mag-walking, yung mag-yoga, diba? Alam kong maraming nagsasabi na, nako, pang mayaman lang yan yung mga mayaman lang may ganyan na oras na, mag-spend, diba? Paano kami mga mahihirap? Wala na kaming panahon dyan, wala na kaming oras dyan, kasi nga, kailangan namin magtrabaho, pumunta ng maaga sa palengke, magbenta, diba? So, wala na sa kanila yung yoga or yung mag-walking, diba? Pero, isipin natin, ito, tayong mga tao kasi, yung katawan natin, yung nagtatrabaho, kailangan din natin ng sapat na tulog at sapat na relaxation. Kasi, paano mo magagawa yung mga gusto mong gawin kapag hindi mo bigyan ng pansin yung sarili mo? Baka darating yung time na magkakasakit ka na. So, anong mangyari? Hindi mo na magagawa yung gusto mo na para ibigay mo dun sa pamilya mo. Kasi nga, bugbog sarado ka na sa trabaho. 'Di ba? So, kailangan din natin ng hindi naman yung porque mayaman siya, mahirap siya, hindi naman yun yung tinatawag na parang merong level yun. Kung hindi, sa pagdadala at pagdidisiplina na rin natin yun sa ating sarili. So, ganun yun. So, kailangan din yung sarili natin na pangalagaan. So, ang pinakamahusay na paraan para mag-relax at bago matulog, syempre una-una magdasal. No? So, gawin yung bedtime routine natin. Ano yung mga bedtime routine natin? Diba? So, pwede, yun nga, magdasal, tapos magbasa ng libro, tsaka, yung kausapin yung mga anak natin, tawagin yung mga anak natin, kausapin natin yung mga, yung mga bagay-bagay nga, mahalaga na dapat kausap. Yung ititreat din natin yung mga anak natin, yung kasama natin sa bahay. No? So, magkwento. So, yung ganon. Kasi malaking halaga din yun. Isa din yun siya sa mga pamaraan na magkakaroon tayo ng relaxation na yan. At, yung iba naman, so ito, yung magkaroon ng mahilig sa meditation, tsaka yung magyo-yoga. So, maraming paraan yan. So, diba? So, paano ba natin ito mapahaba ang ating tulog? Sa pamaraan po, o sa pamagitan ng pag-set ng regular na oras. So, ito, yung oras natin sa pagtulog, kailangan din yun ng yung mag-set tayo. Kasi pag hindi din tayo mag-set ng regular na oras natin, alam na natin kung anong mangyayari. So, talagang hindi mag-energize yung umaga natin. Hindi gaganda kailangan na magiging maganda yung tulog talaga natin. Kung manonood naman tayo ng movie or sa cellphone, kung ano yung ginagawa natin, so kailangan din may oras tayo. Kung tinatawag natin yung time management. So, hindi pwede na, ito, maaga pa, alas 7 pa ng gabi. Kailangan hanggang alas 10. No, hindi pwede yung ganun. So, kailangan din natin yung time management para din magawa din natin yung ibang trabaho na dapat din gawin. Tsaka, at least naman din, yung pagtulog natin ay makukuha natin yung sapat na relaxation. At higit sa lahat, iwasan talaga lalo na yung screen
time talaga sa ngayon. Yun ang pinakamahirap na iwasan, lalo na sa mga bata, sa mga nakakatanda. At eto naman, alam naman natin kung ano yung mga tips na sapat ng tulong at saka mga benepisyo na gawin. At bago ko ipagpatuloy ang ating segment na ito tungkol sa sleep and relaxation, so kailangan muna natin ng konting yes po, yun po. So, babalik po ako at huwag po kayong alis dyan. Okay. Ito tayo, magbabalik naman muli tayo, no, sa ating topic, no, dito sa sleep and relaxation. Okay. Tungkol sa tanong ng mga iba dyan, mayroon silang tanong na, paano naman yung mga tao na, yung malakas maghilik? Diba? Meron talaga yun eh. Sabi nila sa pagod, sabi naman na talagang yung pagiging napapagod yung tao habang natutulog. Actually po, isa yung karaniwang problema na nakakaranas ng maraming tao. Ano bang yung mga advice or mga tips para sa yung mga pag-snorking o paghihilik? Diba? So, ito yung ang mga tips natin. Kailangan natin to, no? So, una, mag-maintain ng health rate. Ano yun? Diba? Paano ba natin ma-maintain yung health rate natin? So, kailangan natin, katulad ng yung mga obesity. Yung obesity, ano ba yun? Sa Bisaya, yung matataba. Yun, sobrang taba na, no? Obese. Yun, obese. So, isa yan sa mga dahilan ng pag-snorking, yung paghilik. Kaya, kailangan mag-maintain sila ng health weight. At saka, yung pangalawa ay mag-exercise regularly, no? Kailangan din yun, yung mag-exercise. So, kailangan na kung hindi kayo magkapag-exercise sa umaga, so gawin natin sa gabi. Yung may free time talaga, kailangan yun para naman magkakaroon at makakatulong sa pag-improve ng sleep quality at pag-reduce ng pag-snorking. So, di ba? So, eto, malaking bagay ito sa atin. So, kailangan din pala natin ng exercise. Minsan kasi, di natin maiwasan na talaga sa sobrang pagod. Totoo yun, di ba? Sa sobrang pagod, sa sobrang daming ginagawa natin, wala nang panahon mag-exercise. Totoo yun, di ba? Kahit ako nakakaranas ako ng ganyang ng sitwasyon na talagang pagod na ako. Ang dami ko nang iniisip, gano'n. So, wala nang panahon mag-exercise. So, hindi natin namalaya na pag sinasanay natin yung ganong sarili natin, di tayo marunong mag-handle ng isang situation. So, magkakaroon talaga tayo ng problema sa pagtulog. Kaya, kailangan talaga din natin na para mag-improve ang sleep quality natin, kailangan talaga ng mag-exercise tayo. Gawa natin ng paraan, ang daming paraan.
So, number 3, yung iwasan ang alcohol o sedatives. So, yun. So, ang alcohol kasi ay nakakapag-relax ng mga muscle sa throat. Kaya lang, ito ay magiging mas mamalang ang pag-snarking. Anong ibig sabihin nun? So, ito, yung iba kasi, based in my observation, yung ibang mga pasyente ko na pag nakainom sila, lalo na pag nalasing, ang lakas humihilik. Pero pag hindi sila nakainom, normal naman yung tulog nila. Hindi sila nagsno-snorking or humihilik. So, ito, kailangan din natin to bantayan. So, ano mangyari? Yung muscles ng throat natin yun. So, yun, kaya nagiging malaki, parang yung malakas yung pag-snort, yung paghilik ng tao. So, ito, minsan nga, kinakabahan tayo, no? Kasi, minsan yung paghilik ng isang tao na lasing, parang parang hindi na normal, Kaya natatakot, kaya minsan ginigising natin, di ba? Kasi, baka nga, minsan maiisip na, baka matuluyan to, gano'n, di ba? So, Diyos ko, wag naman, di ba? So, yun. Ito, kailangan din natin ng matulog. Ito, yung matulog na nakatagilid talaga. Ito. Ang pagtulog din ng yung nakagilid, yung nakatagilid, malaki din ang tulong sa pag-reduce ng snarking. Kaya, di ba napansin natin na may matutulog na, yung nakatihaya, sa lakas ng maghilik. So, gigisingin natin, 'di ba? So, para naman yung paghihilik nila, yung pag-snarking nila mag-reduce siya. So, kailangan natin lang gisingin para tumatagilid sila. Okay? So, malaking tulong din 'yun sa kanila. So, eto. Tsaka yung gumagamit din tayo ng yung paggamitin ng yung humidifier. So, maganda din yung yung sa kwarto natin na yung yung humidifier. Makakabili tayo ng mura niyan sa online, marami diyan. So, ito ay malaking tulong din sa atin. Bakit malaki ang tulong nito? Dahil sa pag-moisturize ng hangin. No? Kaya magiging mas madali ang paghinga. Ayun. So, ayun na po, no? Pag maganda talaga dun sa kwarto natin na meron tayong humidifier. Kasi malaking tulong pala to sa pagtulog natin. Kasi minimoisturize nga yung hangin. Diba? So, masarap yung hangin na parang yung sinisimoy natin. So, napakalaki talagang tulong ang itong humidifier. So, magbibigay talaga ito ng magandang quality ng pagtulog natin. Ngayon, ano naman yung mga yung mga dapat at hindi dapat. So dito tayo na portion, no? So, kailangan din natin to alamin kung ano yung mga dapat at hindi dapat. So, ito, ano yung mga dapat gawin natin? Ito ay kailangan, una, ay mag-maintain tayo ng health weight. So, importante yon. Number 2, mag-exercise tayo araw-araw. Kung walang time sa araw-araw, so, gagawa tayo ng tinatawag na time management. So, hanap tayo ng alternative na mga paraan para magawa natin yon sa araw-araw. At number 2, yung matutulog din tayo na yung maayos yung kwarto natin, yung maganda yung kwarto natin. Hindi naman kailangan yung naka-aircon, yung ganon. So, yung maayos, ang ibig ko sabihin yung maayos yung mga bagay na sa paligid natin, ayos yung mga gamit. Yun, ang ibig ko sabihin. Para maging maganda yung mga tulog natin. Ito. So, ano naman yung mga benefits ang makukuha natin kapag nagkaroon tayo ng sapat na tulog? Ito is mga ka-healthy bites, no? Ito yung pinakamaganda kung ano yung mga benefits. Una-una ang pag-reduce or yung pag-reduce ng paghilik ay
talagang nakakatulong sa pag-improve ng sleep quality natin. Pangalawa, ang pag-improve ng sleep quality ay nakakatulong sa pag-boost ng energy at mood. Maganda yan. Ang pag-reduce ng pag-snorking o paghilik ay nakakatulong sa pag-reduce din ng stress at anxiety. So, makikita mo dun, no? So, kapag maganda at maayos yung tulog at saka yung relaxation natin. Ito yung mga benefits. At saka yung, ano naman yung mga, yung tulong sa mga smoking bago matulog. Uy, meron pala. So, at meron pala, no? Nakakatulong pala itong yung smoking bago matulog. So, bakit daw? Bakit nga ba? Kasi, ang pag-smoking bago matulog ay isa ring actually, masama to di ba? Yung matutulog ka na, bago ka matulog na, nag-smoke ka, yung nagyoyosi. Ang pag-smoking bago matulog ay isang masamang ugali na nakakapagdulot ng masamang problema sa kalusugan. Okay. So, alam natin yun, di ba? Meron tayong mga kapatid, yung tatay natin, di ba? Yung nanay natin, minsan bago natutulog nag-iossi pa yan, di ba? So, para sa kanila daw, malaking tulong yun para sa kanila. Pero, hindi nila alam na ito ay masama at hindi dapat ugaliin kasi nakapagdulot ito ng problema sa ating kalusugan. Ano nga bang mga epekto ng pagsasmoking bago matulog? Ito, mahalaga din ito. So, una-una po, ang pag-smoking o ang pag-yoyosi bago matulog, so alam na natin na ito ay makakapag-reduce ng sleep quality. At pangalawa, ang pag-smoking bago matulog ay makakapag-increase ng stress at anxiety. At ang pangatlo, ang pag-smoking o ang pag-yoyosi bago matulog ay nakakapagsira or nakapagdulot ng problema sa respiratory system natin. So, alam nyo na. Ha? So, yun. So, ang yosi talaga ay hindi talaga maganda yan sa katawan. Magbibigay talaga yan ng problema sa ating katawan. At higit sa lahat, magbibigay din yan ng problema sa ating bulsa. Diba? So, yun. Pag nagkakasakit ka, ang hirap-hirap talaga, no? So, kailangan talaga ingatan yung sarili natin, yung katawan natin. So, kailangan din talaga natin na iwasan yung dapat iwasan. So, ito naman yung mga advice at mga tips kung paano natin maiwasan yung pag-smoking, yung pag-yoyosi. Well, alam mo, ang hirap yung lalo na yung sanay ka na talaga Pero yung tinatawag ng addict na sa yosi, ang hirap talaga yon. Okay, di ba? Ang hirap yun Ang hirap tanggalin. Pero, depende na lang sa iyo yun kung talagang, yung tinatawag na yung parang, pag sinasabi mo, kailangan tanggalin ko na to, dahan-dahan. So, gawin mo talaga. Hindi yung puro salita na lang dapat. Gawin mo talaga. Na may yung natawag nila na, tawag nila yung parang, talagang may word honor ka ba sa sinasabi mo, yung ganon, no? Diba? Yung sinasabi na, kailangan gawin ko to. Palagay natin, sa isang araw, makakaubos ka isang kaha. Ilan bang laman ng isang kaha? 20 pieces, tama ba? 20 pieces. So, unti-unti, bawas-bawasan mo. So yung 20 pieces sa isang araw, gawing 19. Next day, simula ngayon, gawin mong 18. Ganun, paunti-unti naman, no? Kailangan para hanggang ma-control mo na talaga yon. Hanggang hindi ka na mag-yoyosi. Ang hirap nun, mag-yoyosi ka ng 20 pieces, madagdagan bukas, ay, nako, delikado na yon. So, eto, kailangan talaga natin yung proper discipline sa sarili natin. Ito naman yung yung pangalawa.
kailangan din natin ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya. Bakit? Ano bang magagawa ng pamilya sa atin? Ano ba yung suporta na makukuha natin sa kanila? Alam mo kasi malaking tulong din yung pamilya talaga sa atin. No? Kasi pag may pamilya kang concern, lalo na sa health mo, makikinig tayo. Kasi yung mga advice na binibigay nila sa mga tao na addict talaga sa yosi or nagyoyosi, nagmamaniw sa'yo kasi ayaw nila magkakasakit ka. Kasi ang mahal talaga ngayon. Mahal ang magpapahospital ngayon. Mahal ang mga gamot. Kaya kung pwede, kailangan nandun yung bawal magkasakit. Kaya kailangan alagaan natin yung ating sarili. So mag-exercise talaga. Yun. Yung mag-exercise kasi para ito ay nakakatulong na mag-reduce ng mga stress natin at anxiety. So, ito ang mga dapat natin gawin. So, ito talaga. So, ano naman yung mga dapat gawin? Mag-set tayo ng mga quitting date, maghingi ng mga suporta. Yun. At yung gumagamit ng nicotine replacement ng therapy. So, ano naman yung hindi natin dapat gawin? Ito, don't. So, yun, yung mga don'ts talaga. Gumamit ng hindi. Yung bawal na wag nating gawin. Gumamit na mga substitutes para sa pag-smoking. Ano yung mga bagay na substitutes? Ano yung pwedeng gawin mo na maiwasan mo yung pag-yoyosi mo, yung unti-unti na mababawasan, gumagawa ka ng paraan na yung parang substitute para dun sa smoking mo, di ba? So, ano nga ba? Yun. Yung magkakaroon ka na. Yung mag-gym. Yun. Maganda yun, di ba? So, yung parang gagawa ka ng regular na habit mo na parang, okay, ito, mag-gym ako. Kasi pag nag-gym ka talaga, maganda suggestion yung mag-gym ka eh. Kasi pag nasa gym ka, di ka naman pwede pupunta doon, nagyoyosi ka, di ba? So, yung pag-gym mo pa lang, ano yun eh, yun ang pagsa-start mo para magiging maiwasan mo, mapawasan mo yung pag-yoyosi mo. Tsaka yung pagtuloy-tuloy mo yung magagawa, mas maganda. Sabi naman ng iba, wala naman kaming pera doon, pangbayad sa gym. Di ba? Wala naman kaming ganitong pera kasi yung pera nga namin kulang pa eh. Kailangan pa namin pambili ng ulam, pamasahe sa mga anak namin, pambaon ng mga anak namin, project ng mga anak namin, pambayad ng tuition namin sa mga ilaw, ano, di ba? So, yun talaga ang number one na iisipin natin, di ba? Kaysa mag-gym, di ba? So, ang sabi nila, yung maka-afford lang talaga, yung mga yung may kaya, yung may extra na pera. So, meron naman tayong pwedeng gawin. Kahit wala tayong pera, kahit hindi tayo magpupunta ng gym. Gagawa tayo ng sarili nating alternative na pamaraan. Ito, di ba? So, tsaka yung tungkol dun sa stress. No? Tungkol din sa stress, kailangan din natin yung i-quit. No? Kasi yung pag-smoking, yung pag-yoyosi natin, nagbibigay din yun ng stress sa atin, tsaka yung anxiety. At kailangan unti-unti natin to siyang i-give up. So, eto, kailangan natin to ng maganda na pamaraan para sa ating kalusugan at hindi tayo mahihirapan nun, katulad sa pagtulog at saka yung relaxation natin. So, bago matapos yung programa natin, ang oras natin ngayon ay 3:47 sa hapong ito. So, ako ay nagpapasalamat din dito sa Mobs TV Radio at sa ating technician na si Emeline. So, thank you po sa paggabay at sa pagsama sa akin sa araw na ito at sa ating kooperatiba ng Bemen ko at sa ating manager na si
Sir Bernard, our President here, si President Bernard Veles at ang kanyang mahal na buhay, si Wency Saranza. At saka, bago magtapos ang ating programa, so alam na natin yung mga dapat natin gawin, yung mga tips at mga benefits ng yung pagtulog at saka yung relaxation. So, mga ka-Healthy Bites, maraming salamat po sa hapong ito at saka sana po ako ay nakapagbigay ng tulong at gabay sa inyong lahat. At ito ngayon po, si Doc Hailey C. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway gabayan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Thank you po. Bye-bye. Uy, okay lang. Pero ay ito nakalimot ko. Okay lang.